Ang prinsipeng naging Polaka. Kinaumagahan ay maagang nagising ang magkaibigang Wigo at Yugo. Kailangan na nating umalis, Wigo. Kailangang makauwi tayo bago magtanghali, ang sabi ni Yugo. Oo, pero Yugo, kailangan nating malaman kung ano ang desisyon ng mahal na prinsipe, ang paliwanag ni Wigo. Kung ganon ay gisingin mo na siya para malaman natin kung ano ang kanyang desisyon, ang mungkahi naman ni Yugo. Hindi na kailangan, gising na ako, kanina pa, ang sagot ng prinsipeng Polaka. Nagkatinginan naman ang magkaibigan. Nais kong makausap ang mga salamangkero o kung sino pa mang tagapangalaga ang pwedeng humarap sa akin. Nais kong malaman kung bakit ako nagkaganito, ang paliwanag ng prinsipe. Nagsalit naman agad si Yugo. Kung ganon, ay kailangan na nating umalis kung ganon, mahal na prinsipe, ang sabi ni Yugo. Sumang-ayon naman ang prinsipe, at inumpisahan na nilang lakbayin ang kagubatan. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng pagod ang prinsipeng Polaka. Napansin naman ito ni Yugo at sinabing magpahinga muna sila. Habang sila ay nagpapahinga, napansin ni Wigo ang isang ibon na tila ba nagmamasid sa kanila. Bumulong naman ito kay Yugo. Napansin mo bang may ibong kanina pa sumusunod sa atin? Ang tanong ni Wigo sa kaibigan. Hindi naman nagpahalata si Yugo. Oo, kanina ko pa yun napapansin, tingin ko isa sa mga ibong mensahero ng mga salamangkero, ang sagot ni Yugo. Tingin ko'y tama ka, Yugo, baka sa oras na ito ay alam na ng mga salamangkero na tayo ay paparatif na, ang sang-ayon naman na sabi ni Wigo. Pagkatapos nilang magpahinga ay agad naman nilang ipinagpatuloy ang pagpunta nila sa mga salamangkero. Hindi nagtagal ay narating na nila ang lugar. Namangha naman ang prinsipeng Polaka sa kanyang nakita. Kay tahimik at payapa ng lugar. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanila ang isang batalya ng mga Polaka, oso, at iba pang mga hayop sa kagubatan. Kinabahan naman ang prinsipeng Polaka. Mga kaibigan, hindi siya kaaway, nais lamang niyang kausapin ang mga salamangkero, ang paliwanag ni Yugo. Hindi nagtagal ay may biglang nagsalita. Pabayaan niyo siyang makapasok dito sa ating lugar, ang tanging sabi ng matandang salamangkero. Pagkasabi yun ng salamangkero ay agad namang nagsialisan ang lahat. Ang tanging natira na lamang ay sina Wigo, Yugo at ang prinsipe. Mahal na prinsipe, siya ang isa sa mga tagapagsalita ng mga salamangkero, ang pagbibigay alam ni Wigo. Hindi naman nagsayang pa ng oras ang prinsipe. Agad itong tumalon sa harap ng salamangkero. Ikaw, inuutusan kitang ako ay ibalik sa dati kong anyo, ang utos ng prinsipe sa salamangkero. Nagulat naman sina Wigo at Yugo sa ginawang yun ng prinsipeng naging Polaka. Tiningnan lamang ng salamangkero ang prinsipe. At pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad papalayo. Nagalit ang prinsipe. Narinig mo ba ako? Ang sigaw na tanong ng prinsipe. Itigil mo yan, magbigay galang ka sa salamangkero, ang nagtitimping sabi ni Wigo. Dapat lang nasundin niya ang aking utos, ang sabi ng prinsipe. Sa lugar na ito, hindi ka prinsipe, at kung gusto mo ng tulong, matuto kang hingin ito ng maayos. Ang naiiritang sabi ni Yugo. Tandaan mo, ikaw ang may kailangan kaya ka nandito, huwag mong kakalimutan yan, dahil kapag tuluyang umalis ang salamangkero, bahala ka nang maghanap ng tutulong sa iyo, ang sabi ni Wigo. Oh, kaya naman ay tuluyan ka nang hindi makakabalik sa iyong dating anyo, ang dagdag na sabi ni Yugo. Bigla namang tumigil ang prinsipe. Huminga ito ng malalim at dali-daling pinuntahan ang salamangkero. Sandali lamang, ipagpaumanhin mo ang aking nagawa, nais ko sanang malaman kung bakit ako naging Polaka at higit sa lahat nais kong makabalik sa dati kong anyo, ang sabi ng prinsipe. Tahimik lamang na nakikinig ang salamangkero sa prinsipe. Hindi nagtagal ay muling naglakad ang salamangkero. Agad namang sinundan ito ng 3 Polaka. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang isang ilog. Bakit tayo nandito sa ilog? Ang tanong ng prinsipe. Hindi ba't naghahanap ka ng kasagutan sa iyong mga tanong? Ang patanong na sagot naman ng salamangkero. Oo, kailangan ko ng sagot sa aking mga tanong, bakit ako nagkaganito? Ang pasiga na sagot ng prinsipe. Kung ganon, bakit hindi ka lumapit sa ilog at pagmasdan mo ang iyong sarili sa tubig, ang sabi ng salamangkero.
Bigla namang nakaramdam ng takot ang prinsipe. Tuluyan na kayang masasagot ang tanong ng mahal na prinsipe? Abangan sa susunod na bahagi ng ating kwento.